20 degrees. Ito maganda. Kumbaga, inaano ng doktor. Meron kasi tawag yan, degrees angle cove. Yung, ayan, nakalagay 20 degrees. Sa T3 tsaka sa T12. Yan, ang pagkakaintindi dyan, baka hindi nyo maintindihan, ano ibig sabihin yan? 20 degrees, mula T3, may ambasa kasi yan. Dito, T2, T3. Magmula rito sa T3 na to, i-angle cove ng ano yan, ng 20. Ayan, no? Hanggang T12. Susunod sa T12 yung L1. Ayan. Ayan, ito yung maganda kasi ano, binasa na ano. Ayan, no? Cove's angle, 19 degrees. Pero ba't dito 20? Pero yung findings niya, hindi, ano po sir eh, parang nilagyan ng allowance. nung ortho po kasi wala po kasing ano siya, wala pong reading. Nung nabasa po yan ng ortho, hindi pa po kasama yung reading. Okay. Ito na. So, yan. Pero tama to, 17 years old ka pa lang. Bakit mo na? Ngayon, siguro mga 3 session, tapos pa x-ray nyo. Tignan nyo kung magiging 20 degrees pa kasi, ayan, nakalagay na. Ngayon, bibilihan nyo to ng ano, kasi lalaki pa to. Lalaki pa to. Tama yan yung mga gantong edad, ma-align siya para pagdating niya ng tapos na yung paglaki niya. 21 kasi yung paglaki ng bata hanggang sa lalaki. Ngayon, bibilihan nyo siya ng ano, brace. Align, adjust, brace. Susunod na linggo, adjust, brace. Etong 20 degrees na to, possible na maging 12 na lang to or sagad 10, kalahati. Ganun ang ano nito. Tapos, siyempre, pag palagi muna siya naka-brace, hintayin nyo muna, talagang magsawa ka muna sa brace habang hanggat di ka pa 21 kasi lumalaki ka pa eh. Kasi once na pinabayaan mo yan na nakaganito, katulad yan, biglang bulusok ang ano ng lalaki. Siyempre, pag nakaganito, lumalaki siya, susundan niya na nakapaganon. Pero kung may brace na siya, ganyan, na-adjust, kahit pa paano, wala naman talaga na si 0-0 yung nape-perfect. Walang ganun. Kasi sanay na yung mga dish niya na nakatupi. Magmula sa T3 hanggang T12, tupi na talaga yun. Kaya nga, mababawas na lang po yun. Okay po? Tapos nga, kailangan maagapan nyo agad mag-brace siya. Mabilihan nyo siya ng brace. Sir, bumili siya ng brace sa Shopee lang. Naku, baka hindi magtugma sa inyo. Sa orto po talaga. Hindi. Saan po? Sa mall. Meron sa mall. Sa mall. O kaya kayo bibili sa may ano. Kasi doon pa lang, pag nahawakan nyo na yung brace, isusukat nyo. Fit sa kanya. Okay. Yung sa online kasi, kung ano yung dumating, baka pang baby yung dumating, talo kayo. Pag malaking dumating, sayang. Sakto po yung nabili na sa kanya, kaya lang baka hindi po maganda yun. Hindi nga pati nasan. Ay, sir, hindi po doon na nasa bahay po. Sayang naman. Na lang po na, Kung sakto yung dala, kung napipit sa kanya, di maganda. Kasi pagka binili nyo, pag online, magulat kayo. Sobrang higpit, yung makahinga. Sobra naman lumag, parang baliwala. Kailangan kasi pag bumili kayo, doon pa lang, parang pwede yung isuoli ka agad. Fit sa kanya. Okay na. Okay, sige dyan pa. Wait lang ha. Hindi siguro mo online. Ngayon, yung mga ganito kasi, mas mabilis mangawit yung likod niya. Pagka kunyari, tayong 4, nagbuhat tayo ng mga simento. Tayo hindi pa ngawit, siya ngawit na. Yun ang pinagkaiba na may mga spine problem. Kahit yung mga kalaro mo, ikaw mas mabilis ka mapagod. Pero yung mga kalaro mong normal, lalo dyan sa thoracic ang tama. Minsan yung breathing yan, na-apekto, parang yung hingal mo iba. Parang may kakaiba talaga kasi naiipit pati ganun yun. Yung mga nerve, yung spinal nerve. Ngayon ba, Tol, medyo nakakaramdam ka na ba ng mga back pain? Saan banda? Dito, sa gitna. Okay. Yan, mamaya maganda ang pakaramdam mo yan. Kumbaga, para kang ano yan, para kang sinilang ulit. Pero, tatandaan nyo, pag hindi nyo nilagyan ng brace to, kasi sanay na siya na, minsan nakikita nyo yung slouch, sinusundan niya kasi yun eh. Tanggalin mo muna itong medyas mo. May susukatin tayo. Tingnan mo yung paa niyan, hindi pantay. 20 degrees. Malamang, ganyan yan, no?
Sige, straight ka lang. Higa ka. Yan. Tignan mo, alin yung mas malaki? Oo. Mas mahaba yung kaliwa. Pero normal lang yan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, pangkaraniwan yan kasi meron siyang tabingiron sa ano. Lalabas at lalabas yan sa paa. Pero yan, napapantay yan. Basta may ano, hahatakin lang yan dito sa paa. Mapapantay natin yan. Ang ibig ko sabihin lang, huwag na kayo magtaka kung bakit maiksi mo siyang paa niya pag meron siyang spine problem. Lahat kayo, yung mga nanonood, may spine problem, automatic yan. Mag-reflect yan sa paa niyo. Lamputan mo lang kayo doon. Huwag mo lang labanan. Yan, hayaan mo lang. Hindi naman masakit yan. Hindi yan masakit. Okay na ako. Oh, tumutunog. Hinata kong parehas, tignan mo. Oh, parehas kong hinata ka. Pero bakit ganun? Pero syempre sa amin na yung sikreto na namin yun. Oh. Pantay na, parehas na, di ba? Oh, kabilang side, tagilid ka. Susunod lang yun kung ano yung balance niya. Pero kailangan, tama lang yung hatak, hindi pwedeng sobrang lakas. Kasi pag sobrang lakas naman, baka mahukot naman yung femur bone niya. Okay, relax lang. Yan o. Dami. Kabilang side. Nangingilo ka. Hindi naman masakit yun eh. Masakit ba? Hindi yun masakit. Maririnig nyo na siya nagkakak. Pero hindi masakit yun. Dami yun. Dapa. Oh, nasakta ka ba? Hindi masakit. Mukha lang masakit kasi naglalagutukan. Mamaya ang pakaramdam nito, para itong may pakpak. Parang napakagaan ang likod niya. Kasi natanggal yung compression eh. Pero Galing po kasi siya sir sa buluto. tihaya ka. Ay, tihaya. Kaya namin nalaman na may... Hindi nyo, kasi ito, bata pa lang tumero ng ganyan yan. Sabi nga po sa orto. Oo. Hindi nyo lang alam eh, kasi nga, ba't mo ipapa-x-ray yung bata kung hindi naman napilayan? Malalaman mo lang yan pag pinamedical. Oh, pag binigyan mo ng likod na anak ko. Kasi pag bata pa, hindi pa yan pala inda. Pag nakakapaglaro yan, hindi yan pala inda. Konting ano, matatakot pa yan baka. Sige, huwag ka na maglaro ng basketball, inda ka ng inda eh. Maaawat yung games niya, yung laro niya. Pero pag yan na, katulad yan, sadya nang di pa may medical, lalabas na. Ba, meron ka pala nun. O, inhale. Exhale. Hindi na po kasi yung bumabangon sa higaan, balik po sa ML. Di sa ML. Kaya nga, kung ano yung posisyon niya sa ML, susundan niya na susundan yun. Kaya kailangan to kawatin mo rin sa sarili mo. Yung kumbaga, pinakasanayan mo na kaganon ka, iganon mo kasi nga, pag lumaki ka, ay bebengkong ka, puro mo eh. Pakita mo yan, gusto mo kayo magkaroon ng ganito. 20 degrees, laki oh. Yung iba nga 10 degrees lang eh. May bukol. Ito, kita mo, pansin mo yung dito niya. Hindi mo napansin to ng mga maliit siya? Hindi. Ngayon lang po yan dumaing na sumasakit yung gano'n, pero sa akin walang dinadaing. Takot makapagalitan ko siguro. Oo, takot mo pagalitan tayong bata. Kasi, yun nga, maaawat yung nilalaro niya. Oo, yun nga. Pero ngayon, siyempre, nagbibinata na siya, lumalaki na, paunti-unti na lumalaki yung buto niya. Iindahin niya na yan kasi naiipit na yan. Kaya kailangan yan, yung naramdaman mo kanina, napakaginhawa sa katawan niya yun. Kahit ngayon, pwede na maglaro ng basketball yan eh. Sigod ka na sa YouTube, makikanta din. Shoutout mo yung daddy mo. Shoutout ka mo daddy. Ganito ang pinakaano mo. Idol. Kunyari, nasa school ka. Parang medyo mo na yung likod mo. Tandaan mo, tatayo ka. Magpaganito ka sa mga classmate mo. Huwag itatakta ka. O, ganito ka. Shoot mo na ganyan, shoot mo to. Tandaan mo tong ano na to kasi ito yung pinaka traction na safe eh. Ganito, kaya angat ka na ng ganyan.
Ganun lang. Hindi mo itataktak ha. Basta ganun lang. Tutunog yung pagka ikaw ay stress na. Okay? O, upo ka. O, tingnan mo, pakiramdaman mo yung likod mo kung may masakit pa. Okay? Wala. O, diba? Luwag. Tapos yun nga, mag-aano ka ha. Ma'am, yung brace niya ha. Tapos, sunod na linggo, Friday na kayo pumunta kasi puno na yung Thursday. Friday na kayo pumunta para ma-adjust ulit. Tapos, susunod na x-ray na kayo. Makita mo kung ano yung nabawas. Okay? Tapos yun nga, pag uwi nyo, yung brace doon, suot mo muna to ha, para hindi ka lumaking bikong. Baka sayang eh. Ito na kasi yung niyan eh, yung age na biglang bulusok ng height. Kaya sumasakit niya kasi lumalaki na yung buto niya eh. Dati hindi naman siya ganyan kalaki, di ba? Magugulat ka, ang tutoy, laki mo na. Okay? Sige.